Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Welcome po muli dito sa ating paboritong channel, Istoryahe Kubay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Kumusta sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao, mula Apari hanggang Hulo. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, maligayang pakikinig dito sa aking channel. Ngayon po pag-uusapan natin ang nakansilang Maisog Rally dyan sa Bustos, Bulacan mga kababayan. Ngunit bago po ang lahat, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, click the notification bell, like, and share. Pasalamatan ko muna ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa aking mga bagong subscriber na kung saan ay nakikinig ang Langyaw TV. Maraming salamat sa pag-subscribe, Langyaw TV, Cebu Ukay, at kay John Paul, Kiko Abad, kay Rob, at kay Rolly Gimang. At sa lahat ng mga Dubai, Flores, kumusta? Maligayang pagkikinig dito sa aking channel. Mga kababayan, kinalulungkot ko na sabihing nakansila ang Maisog Rally sa Bustos, Bulacan kahapon, na kung saan ginagawa lahat ng administrasyon para harangan ang mga gaganaping peace rally ng Maisog. Talagang makikita natin kung gaano ginigipit ng administrasyon ang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. So mga kababayan, talagang naudlot po ang schedule na sana kahapon ay magkaroon ng peace rally dyan sa Bustos, Bulacan. Biruin nyo mga kababayan, ang isang private property kung saan pagdausan sana ng rally ng Maisog, hinarangan ng mga malalaking truck dahil alam nila na doon idadaos ang peace rally ng Maisog. At ang sabi pa mga kababayan, sabi ng may-ari ng lupa na kung saan sana pagdausan ng peace rally ay umatras mga kababayan, at hindi napapayag na doon idaos ang peace rally ng Maisog. At doon sa lugar mga kababayan na kung saan sana idaos ang isang mapayapang rally ng Maisog mga kababayan, merong mga nakasabit na mga tarpaulin at nakasulat sa tarpaulin, "This is private property and rally is not allowed." At sabi pa mga kababayan ng may-ari ng property na kung saan doon sana idaos ang peace rally ng Maisog, na meron daw di kilalang mga tao na pumunta sa kanila at kinausap
ang may-ari ng property, mga kababayan, na kung saan may pananakot na huwag pumayag na idaos ang peace rally ng maisog sa kanilang property. Kasi daw kung papayag sila, baka magaya o matulad sa isang local government official doon sa Davao del Norte at sa Cebu City, mga kababayan, na nasuspindi o tinanggal sa posisyon dahil sa pagbigay ng permit sa peace rally ng maisog. So natatakot po ang may-ari ng lupa na kung saan, mga kababayan, ay doon sana idaos ang rally dahil baka daw ibaling sa kanila ng local official sa Bustos, Bulacan, kung saan kung magpatuloy ang peace rally, baka matanggal sa posisyon ang mga local officials sa nasabing lugar. Dito natin mapatunayan, mga kababayan, na unti-unti lang tinanggal sa atin ang kalayaan na magpapahayag ng ating mga saloobin. Takot na sila, mga kababayan, na malaman ng taong bayan o sambayanang Pilipino ang mga kabulastugan na ginagawa ng administrasyon. Minamaniobra na nila na isulong ang CHATSA o Charter Change, mga kababayan. Gusto nilang pakialaman ang konstitusyon ng ating bansa upang humaba pa ang kanilang termino bilang mamumuno sa ating bansa sa mahabang panahon. Papayag ba tayo na humaba pa ang kanilang termino bilang mamumuno sa ating bansa kung saan wala naman silang ginawang maganda sa ating bansa? Papayag ba tayo na ang mamumuno sa ating bansa ay mga bangag at mga durugista? Ano bang nagawa ng Administrasyong Marcos, mga kababayan? Meron bang mga proyekto na tapos ang Administrasyong Marcos tulad ng ginawa ni ex-President Duterte? Di ba na busy sila sa pagligwak sa mga taong against sa administrasyon? Yun lamang ang kanilang mga accomplishment sa administrasyon. Ang ligwakin ang mga taong hindi kumakampi ng administrasyong ito. Yan lamang ang kinabisihan nila. Ngunit wala silang natapos na mga proyekto tulad ng proyekto ni ex-President Duterte na Build Program. Tingnan natin ang mga kaalyado ng administrasyon sa mga local officials na kung saan may mga isyo sa pagnanakaw sa pira ng ating bayan. Tulad na lamang doon sa Davao del Norte na lahat ng mga local officials na kaalyado ng administrasyon ay akusado sa tinatawag na ayuda scam. Alam ko, mga kababayan, hindi lamang ito sa Davao del Norte, kundi nationwide. Basta kaalyado ng administrasyon ay nangangamkam ng pira sa kaban ng bayan. Tulad din, mga kababayan, sa PCSO na kung saan ito ay kaalyado ng Marcos administrasyon. Anong nangyari dyan sa PCSO? Buwan-buwan may nananalo, pero puro drama, puro scripted ang nananalo dyan sa PCSO. Wala
Wala na nga tayong balita kung ano na ang kinahantungan sa committee hearing diyan sa PCSO. Wala na tayong balita, mga kababayan, kung mayroon bang naakusahan o mayroon bang nakasuhan, mga kababayan, sa mga drama o scripted na mga pagpanalo diyan sa PCSO. Mga kababayan, ang administrasyong ito ay magaling gumawa ng mga drama, magaling gumawa ng mga script sa pambubudol sa bayan at pambubudol sa pera sa kaban ng bayan. At ngayon bigla na lang nanahimik ang investigasyon dyan sa Senado at walang malinaw na balita kung ano lang nangyari sa pira na pinanalunan dyan sa PCSO, mga kababayan. Sinundan na naman ng ibang drama, mga kababayan, na kung saan 2 tonela ng shabu, mga kababayan, ang kunwari na huli ng mga pulis sa Alitagtag, Batangas. Ito ay gawa-gawa na namang drama o scripted ng administrasyon. So lahat, mga kababayan, nabusalan na. Wala na tayong maasahan sa mainstream media maliban na lamang sa SMNI. Dahil ang SMNI, siya lamang ang nagbabalita ng katotohanan laban sa kabulastugan ng administrasyong ito. Pero sa ibang mga mainstream media, wala ka lang maasahan, mga kababayan. Kung hindi man sila nabusalan, siguro sila takot na takot sa administrasyon, takot na gipitin, takot na tanggalan ng prangkisa, kaya nanahimik na lang ang mainstream media, mga kababayan. Kung lahat nabusalan, pati mga local officials ng gobyerno nabusalan, mga pulis natatakot na rin. Kung hindi sila susunod sa utos ng administrasyon, baka sila ay matanggal. Ano nang mangyayari sa ating bansa, mga kababayan, kung walang maninindigan laban sa kabulastugan ng administrasyong ito? Ano na ang mangyayari sa ating bansa kung lahat na lang nabusalan at lahat na lang natatakot, pati ang ating mga otoridad na kung saan sila sana ang protektor ng ating bansa, sila sana ang protektor ng taong bayan, ngunit sila ay natatakot na manindigan laban sa kasamaan at kabulastugan ng administrasyong ito. So mapansin natin, mga kababayan, na ang administrasyong ito ay unti-unti lang nanggigipit sa ating kalayaan. Unti-unti lang kinukuha sa taong bayan ang kalayaan. May pagkamarsyalo na ang dating ng kanilang pamumuno sa ating bansa, mga kababayan. Papayag ba kayo na sa bagong henerasyon ng mga kabataan, maranasan natin muli ang marsyalong pamumuno sa ating bansa tulad sa ginawa ni Marcos Sr.? Papayag ba kayo na sa huling mga araw, sa mga bagong henerasyon, mararanasan natin muli ang pamumuno sa ating bansa tulad na isang diktador ng ama ni Bongbong Marcos na si Marcos Sr.? Kung lahat mabusalan, mga kababayan, ano na po ang pag-asa ng ating kalayaan? Dapat magkaisa na ang bawat Pilipino. Dapat magkaisa na ang sambayanang Pilipino para sa ating kalayaan. Magkaisa po tayo at ihayag natin ang katotohanan ng administrasyong ito ay unti-unti nang naging diktador. Unti-unti nang pinaramdam at pinararanas sa taong bayan ang pagkamarsyalo ng administrasyong ito. Kung lahat na lang nabusalan, lahat na lang matatakot,
Anong mangyayari sa ating bansa? Anong magiging direksyon ng ating bansa? Anong magiging kinabukasan ng bawat Pilipino? Lahat na naghihirap, dapat magkaisa tayong manindigan at ilaban natin ang ating karapatan para sa bagong administrasyon na mamuno ng maayos, na walang halong pagnanakaw sa pira ng bayan, walang halong pambubudol sa taong bayan. So mga kababayan, kailangan po magkaisa tayo. Walang relihiyon dito. Huwag nating isipin na iba ang relihiyon ninyo, iba ang relihiyon nila. Ang isipin natin kung paano maging maayos ang pamumuno sa ating bansa. Wala na silang ginawa kundi ligwakin ang mga tao na hindi kumakampi sa administrasyon. So mga kababayan, hindi ko na pahabain pa ang aking pagsasama. Mga kababayan, hanggang dito na lang po. Sana magkaisa ang bawat Pilipino para sa bagong administrasyon at para sa bagong pamumuno ng ating bansa. So maraming salamat mga kababayan. Hindi ko na pahabain pa ang ating pagsasama. Ito po, si Bimbo Batikan Sumipo, dito sa ating paboritong channel, Istoryahe Kubay.